Nako, eto. Yung Hidwaang Bongo daw po, mga bossing. Hidwaang Bongo at Duterte siblings. Ano, mga kababayan. Eto, kung sakaling totoo talaga ito, mga kababayan, nagkakagulo na nga ho talaga sila dyan sa kampo ni Duterte, mga bossing. Gulo-gulo na sila. Hindi na alam. Yung iba gusto nang sumakabilang bakod. Paano kapag sumama pa sila ng tuluyan dyan at talagang bumaon sila diyan sa mga mautog-mautog na yan, wala. Yung kandidatura nila para sa 2025, kasama sa hukay yun, mga kababayan. Kaya yung iba talagang nagtatalunan na po, mga bossing. O eto, tayo kasi mga boss chief amo sir, naniniwala tayo na drama. Pero may ibang paliwanag pa daw po dito, mga kababayan. Ano po? Eto. Paliwanag iba, balita yan. O yan, ito. Ang paliwanag, si Bongo, mga kababayan. Bongo, matagal nang may lamat sa Duterte siblings. Naalala ko din ho, mga kababayan, yung dati, tingin ko, ano yan bago mag-eleksyon yata yun, mga boss chief amo sir. Bago mag-eleksyon ng presidente, parang may bali-balita na lahat hindi pwedeng makausap si dating Pangulong Duterte kahit yung mga anak. Visit si Inday Sara nun kay Bongo, mga kababayan. So sabi ko baka pakinggan nga natin itong balita na ito. No, siguro talagang kung dati kakampi nila itong si Bongo, baka naman totoo din, no? Na gustong sumakabilang bakod. Alang-alang po sa kanyang kandidatura para sa 2025. So, kung ganun lang ang gusto niya, wala. Malabong makakuha ng boto sa atin yan. Panoodin natin at pakinggan ho, mga kababayan. Mayor Baste Duterte kay Senator Bongo, naniniwala ang isang dating opisyal ng gobyerno na posibleng matagal nang may lamat ang pagitan ng senador at mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay? So, yun nga daw po, mukhang sabi ko, nung unang pinanood ko, mga kababayan, sabi ko, pinapalala nila, talagang mukhang may lamat na, dati pa daw. No? Pero papanoorin natin ho, mga kababayan, hanggang dulo po. Ang paliwanag iba, balita yan ni Yam Ocampo. Tensyon sa pagtata ni Senator Bongo at mga Duterte siblings matagal na umano, ayon kay dating Presidential Advisor for Political Affairs Ronald Llamas. Sa kanyang panayam sa Politiscoop, sinabi ni Llamas na noon pa man ay may sama na ng loob ang Vice Presidente kasama ang mga kapatid nitong si Davao City Mayor Sebastian at Congressman Paulo Duterte sa tatay nilang si former President Rodrigo Duterte at Senator Bongo na nag-ugat umano noong 2022 elections. Hinala ni Llamas, testimonya ang Sabi ng mga komento dito, pabalik-balik lang ang issue na yan, Army of Evil. May DDS na umiiyak na naman dito. Meron ba? Si Rapi ay anti-Marcos. Tama, drama lang yan para mapasok nila ang PBBM party. Ganyan naman ang laro nila. No? Boss Mark, batiin mo naman ako. Birthday ko ngayon. Jojo Pampuan, salamat sa'yo. Salamat, Boss Mark. Happy birthday kay Yellow Gamer, aka Jojo Pampuan. Baliktad yata. Ulitin natin. Happy birthday sa'yo, Jojo Pampuan, aka Yellow Gamer. Happy birthday, ha? Sana ay madami pang birthday ang dumating sa iyo. Tuloy. takbo ni Inday sa kampo ng ngayoy Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang pagsuway sa utos umano ng kanyang ama. Ang tingin ko nga, isang dahilan kung bakit tumakbong Vice President si Sara kay Bongbong ay dahil kinukumbinsi siya ng tatay na tumuloy as President at kunin si Bongo na Vice President. Hindi ako tatakbong Presidente at hindi ko kukuning Vice President si Bongo. Ibig sabihin, yung mga anak, yung mga anak ni Duterte, hindi ganun ka-close kay Bongo from the very start. Ang pananahimik umano ng senador sa mga issue, lalo na sa hakbang ng maisog, ang tila hinihintay ng mga ito upang batikusin si Go. Ngayon, Kasi mga kababayan, ang gusto nga daw nila Baste Duterte sumama itong si Bongo dun sa mautog nila, mga bossing.
Pero talagang hindi ako mapaniwala, mga kababayan. Ramdam ko ito talaga, itong hidwaan nila, itong awayan nila, mga kababayan. Ramdam ko na ano lang to eh. Charingan lang ho ito eh. Gusto lang talaga makakuha ng mga ng boto, no, itong si Bongo dito po sa sa mga loyalista, sa mga government supporters po, mga kababayan. Charingan lang po yan eh. Oh, tuloy. Na nakikita nila Baste na, oh, the lines have been drawn, pero mukhang hindi malinaw kung nasa ang line si Bongo dahil tahimik. Binanata na niya. Diba? Binanata na niya. Hindi lang nga banat eh. Pinuri pa niya si Senator Risa Hontiveros. Buti pa daw si Senator Risa Yun nga. consistent. Consistent sa pagbanat sa gobyerno. No? Si Bongo, parang inconsistent. No? Tahimik. Tahimik. Hindi kasi alam talaga ni Bongo kung saan siya pupunta eh. Ano po, mga kababayan, biruin mo, kakamping, 100% hindi iboboto yan si Bongo. Mga bossing. Mga loyalista lalo, hindi iboboto si Bongo. Kaya siguro, nalilito yung mama. Diyos ko, saan ko ba dadalhin itong saan ko ba dadalhin itong aking kandidatura? Mukhang malabo pa sa tubig ng kanal na ako'y manalo. Santambak na ho ang tarpaulin yan, mga kababayan, ha? Kada poste na ho, ang nakikita natin o sa dadaanan natin, Bongo ang nakasulat. Ingat po kayo, ingat po kayo. Patitingin mo doon sa ingat po kayo, ayun, nabundol. sa sobrang pagmamalasakit ni Mr. Malasakit. Dami ingat po kayo, ingat po kayo, ingat po kayo. Aba, mahal na mahal ako ni Bongo Hindi na nakita yung dadaanan, ayun, sumalpok. Happy Life TV, good afternoon sa'yo. Di mo ba? Kaso wala ho talaga eh. Ayaw talagang umangat yung kandidatura ni Bongo, mga bossing eh. Di ba nga nagreklamo pa yan doon sa mismong sa Senado? Bakit hindi? Sabi bawal daw isama yung pangalan ko doon sa mga namimigay sa DSWD. Nagreklamo pa din ho, mga kababayan. Kaya yung mama, wala, hindi makasuong doon sa mautog nila. Paano? Delikado lalo yung kandidatura niya. Tapos siguro sa ibang araw maiisip niya na, naku, mga DDS lang ang boboto talaga sa akin. Di ba? Mga DDS lang boboto. Maiisipan niya, sama nga talaga ako sa mautog. Para po sa akin etong si Bongo, wag na nilang itry na paniwalain yung mga taong bayan na may hidwaan talaga sila, na hindi siya kasama diyan sa mga DDS, no? Na kumbaga parang wala hindi talaga ako nagmamautog kasi ayaw ko yan, kasi puro trabaho lang ako. Wag na nilang paniwalain yung taong bayan ng ganun. Wag nang paniwalain yung mga government supporters, mga loyalista at mga kakamping. Napaka-imposible pong maniwala. No? Umi-straight na lang siya diyan sa DDS. Kaso nga po, mga kababayan, nalintikan. Nalintikan talaga. Lalong bumawas yung kandidatura ni Bongo dahil po sa pagkakasabi ni Baste Duterte. Pare, magkumpare tayo. Hindi na lang sana kita binoto, sabi ni Baste Duterte. Kasi hindi namin alam ko saan ka talaga Ayaw mong sumama sa mautog namin. Di ho ba? Mga bossing, nalilito tuloy yung mama. Tapos sabi ng mga DDS, wag na nating iboto si Bongo. Kasi yan, kumbaga, maka-Marcos pala yan. Lalo na kung lumubog ang kandidatura ng mama. Wala na. Kung dati may pag-asa pa sa mga DDS, ngayon pati DDS ayaw na. Alam niyo po, mahina din yung mga kokote ng mga DDS mga kababayan. Bakit ko nasabi ho? Alam naman, hindi nila maramdaman yung mga hindi ho nila maramdaman, mga kababayan, yung scripted na ginagawa nung kampo nila. Dapat ramdam nila yon.
Kunyarian lang yan. Gusto lang para makakuha. Eh sila, dahil sinabi ni Baste na dapat hindi ibinoto si Bongo. Eh ayun na ho, hindi na din sila boboto. Wala na. Saan pa pupunta si Bongo? No? Magpakabit na lang ng tarpaulin, sunod-sunod. Oh, ingat po kayo, ingat po kayo, ingat po kayo. Ayun, na Bongo. kababasa nung nung nagda-drive. Bongo, ito na naman. Ingat po kayo, ingat po kayo. Boom! Bongo, mga kababayan. Nasobrahan sa pagpapaingat. Oh, ha? Kaya ako, no? Charingan lang yan. Kayo-kayo lang yan. Kunyari pa kayo. Kesyo, inilalayo ho nila si Bongo, mga kababayan. Doon sa doon sa Mautog. Kasi alam nila, delicates na po yung mga politiko na sumasama doon sa Mautog eh. Oh. Ilayo natin si Bongo kasi ito, nag-iisang peraso na lang na maaari at posible. Baka lang. No? Baka makapasok. Pero malabo ho. Napakalabo ho. Kung si Philip Salvador ay malabo, mas malabo pa ho si Bongo, mga kababayan. Sa asan? Tama. May motibong pang sarili. Hermes Rodriguez Valdez. Aurora Mercado. Sa Inidoro. Shoot si Bongo. Oh. Saan ba? Hello Mark. Fernanda Diets. 470 viewers. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like. No? Tapos yung like nyo po, mga kababayan, ilagay nyo lang po dyan sa comment section. Tapos kada biyak po natin no comment, kada lilipat po tayo ng comment, ma-shoutout ko po kayo.